down the line, so from left from this side, from my right to the left, tayo ulit mag-questions. So go ahead if you have ano. Sino gustong mauna from that side? Kay Ella muna. Hello po. Nagbabalik ka. Kamusta muna? Anong nangyari muna sa'yo? Dahil sabi nga kanina, ito yung parang comeback project. Mini comeback. Hindi pa po yan. Ano lang po yan. Hello! Ganyan. Wala naman po. Siguro na busy lang din po talaga ng para sa sarili. And ang last po kasi na napag-usapan talaga po kasi with Boss Big is magstay po ako sa Korea noong 2023 for 3 months. And then try lang kung anong meron doon, tingin-tingin, ganyan. And then syempre po, eto, bumalik na po, na-busy po sa business muna. And then, ayan, sabi ko lang po kay Boss, kamusta po? Sabi niya, uy, ready ka na? Sabi ko, ready naman po ako. Sige po, ayun po. And I think, rin po, bumalik lang din po yung confidence ko kasi po, di ba nag-gain nga po ako ng weight. So, iba rin po pala talaga pagka medyo malaki ka sa TV. Like for me po yun ha, hindi ko po nilalahat to. Para po sa sarili ko, mas may confidence na po ako ngayon kasi po medyo nakapag-lose na po ako ng weight and mas nakapag-muni-muni na po ako para sa sarili ko po. Yun po. So, ano ginawa mo, Ella, para bumalik ulit? Pilates and at the same time po running, cardio, tsaka po yung talaga diet and fasting. Huwag ka talagang kumain. Hindi, joke lang po. Bad po yung huwag kumain. Kakain po ng magandang food, yung totoong food. At saka po yun, yung ang tawag din yung intermittent fasting po. Yun talagang effect kasi po para makapagpahinga makapag-digest yung katawan niyo po talaga. So, yun po. So, kamusta naman yung borrowed life? Tama ba yung decision mo na ito yung maging comeback project? Lang po siya muna. Hello! Oo. Ganyan lang. Hi! Hello po ulit! Andito po ako, gano'n. Naman po, masaya naman po ako kasi po, yun, first time ko naman po mag-microdrama. Iba na rin po kasi talaga yung ngayon, yung, ito yung entertainment po natin ngayon. May malaking big movies pa rin, and then may TVs pa rin, then may mga Netflix series, and then papalit na nga siya ng papalit eh. Saan kaya tayo next na manonood? Pero alam niyo po yun, nakakatuwa po kasi may ibang experience naman po doing vertical series. Kasi po, ang dami naman din talagang nanonood ng vertical series. At ang maganda naman po sa vertical series, kahit saan, mapapanood mo. Hindi mo siya kailangan abangan sa TV and all. Basta meron kang phone, mapapanood mo siya. 149 pesos lang naman ang subscription sa Viva Movie Box. And I'm happy kasi po, nakita ko rin po yung response syempre ng mga fans ko na natutuwa po sila na inaabangan po nila ako. So, nakakatuwa po na gano'n pala, okay, may mga naghihintay po pala. So, nakaka-excite and nakaka-humble din po na marami po palang nag-abang din po kahit na microdrama siya, na-excite pa rin sila kasi yan po, kilala po talaga ako bilang gumagawa ng mga cute-cute kahit na 10 years ago, ganyan din ginagawa ko. Eto pa rin, pwede pa rin daw po. Di sige, go! Diba? Cute pa rin, kilig-kilig pa rin po. Di go po. Yun po. Thank you po. Ella. Kay Phoebe naman muna, bago kay Nico. Lagot Huli ka. na natin sa Phoebe, anong feeling na ito? Parang comeback mo din, no? Parang ito yung first na micro mo sa vertical series. Yeah, Parang mean girl lang Yes. datingan mo dito. Opo. It's my first VMB sa Viva Movie Box, but I've done a vertical for a brand for ACS last Christmas 2025. Nung sinabi kasi sa akin na kontrabida, na-excite ako kasi I had a very good role na kontrabida before on TV. And then medyo nag-stop ako dun sa kontrabida role. And then, pero na-realize ko na it's so fun to play. Kasi, syempre, you can't really be like that in real life. Kung hindi, diba, skandalosa ka, ganun. So, I just play around with it. And getting to work with Ella and Nico first time. And then si Direk Easy, matagal ko nang naka-work. So, I just thought na parang it's a great cast, great team.
And it's my first for Viva Movie Box. So happy naman ako na I got to play the kontrabida here. Kamusta naman katrabaho si Ella? Si Ella matagal ko na siyang nakakasama, of course, here sa Viva. And then, pero first time acting together. And si Nico also, first time lang din maka-act, no? Wala eh. I think it's because we've been in the industry for quite a while. So, alam na namin kung paano laruin yung character na assigned sa amin. So, well, it was easy. It was very easy. Easy better. No, but it was easy working with them. Mas na-challenge ako sa sarili ko, actually. Kasi, tanong ako ng tanong kay Direk na, Direk, happy ka ba doon? Happy ka ba doon? Because it's vertical, it's campy, hindi ako ganun umarte. I'm very nuanced when I act. So, nahirapan lang ako with my role, actually. Especially with the climax na yung malaking sabunutan namin and everything. Ba nagkagasgas ka? Oo, nagkaroon pa akong mga pasain-gasgas. Very intense. So, but no, I'm happy na direct challenge ni talaga. Kasi yung ibang director, especially in my experience, no, sometimes they just let me be. You know, they just let me do kung ano yung feeling ko na tama. But sometimes I want to be molded in the way that they want me to do it. So yeah, it was a great experience. Thank you, Amy. Thank you. Nag-sorry na po ako, bali doon. Wala pa. Bubon na. Bubon na kala. Nico, kamusta ka na? Maayos po. Happy at siyempre happy rin dahil may mga trabaho ginagawa. Yun po. Sabi mo, behave Oo, behave. Hindi kasi doon sa trailer parang pamati ni Idol, Yun nga po. pa-heart trap. Nung nabasa ko yung script, tsaka sinabi dapat daw, paliding man ka dito, first time kong makakuha ng project na pinag-aagawan eh. Kasi yung mga role na nakukuha ko, support, tapos kung bida man, balahura yung mga kilos, pa-comedy. Dito yung boses talagang, pwede ba kita i-mind? Nakikilis ako eh, no? Pero happy ako na ma-experience yung ganitong role talaga. So, kamusta naman ka trabaho si Ella? First time namin magka-work sa taping, pero nagka-work na kami ni Ella sa labas, sa mga show. Okay kasi hindi sila spoon feeding talaga kaming mga artista, kaya nadalian din kami talaga sa lahat ng eksena. Si Phoebe. Kay Phoebe rin, same. Ngayon lang kami nagkatrabaho, pero yun nga, alam nila yung ginagawa nila. Biyasa na, hindi na spoon feeding, madali na. Tapos galante pa si Ella, lagi may pagkain sa set. Totoo, di ba? Lagi nagpapakain. So, masaya po. So, siyempre si Direk Easy Ferrer, lagi nagpapatawa yun sa set. Kaya kahit gabi na, masigla pa rin kami. Mahirap ba, Nico, yung gumanap ka parang pa-ultimate leading mo? Sa akin po kasi, Basic na basic. Hindi, kahit naman sa mga content ko, hindi ako ganun mag-content na papogi, kaya medyo na nahihiya ako, yung feeling ko, nakukornihan ako pag ganun. Pero, dapat pala, mo lang yung boses mo, malumanay lang. Saka may hinto. May hinto pala dapat, hindi yung sobrang bilis. Kasi dati pag sa mga support sa teleserye, dapat yung bida yung mahinahon magsalita, tapos yung support yung mabilis, snappy. Oo, yun gano'n. Sige, thank you. Thank you po. Thank you. Later na lang. Later. Hi, Direk. Direk, easy bang ka-work yung tatlo? Bukas na po yan. Ayun, hi, hello po, hello everyone, good afternoon. In terms of working with them, yeah, madali naman. Naka-work ko naman ako sila before si Ella. Like 12 years ago, naka-work in 2013, 2014. Si Phoebe din, 2016, naka-work ko na yan. Si Nico din, 2017, naka-work ko. Naka-work ko na sila lahat. So alam ko na kung paano sila i-bend into the characters that I want them to appear. So, mali na. Bongga, parang sinasabi mo, mga veteran. Ang mga ano sila. Mga teens na. Sila ang tatlong haligin ng industriya. Pero parang, tanda-tanda mo kung kailan mo sila naka-work. Parang feeling ko it's, kumbaga very positive silang ka-work, nag-enjoy ka. Kasi natatandaan mo kayo yung mga year. Ako talaga, Or sir. na-trauma ka kaya natandaan. Ako sabi ko, ba't naulit na naman siya? Hindi ako talaga ganun talaga kasi hindi ko alam, pero meron akong kapag remarkable yung person sa akin, tapos gusto ko ulit makatrabaho, tinatandaan ko saan kita unang nakatrabaho, saan kita unang, anong year ito, anong project ito.
Para, yun din kasi pambungad ko kapag nakita ulit kami. Uy, last time tayo nakita ganito, ganyan. Sana nag-grow ka na as an Last actor. time tayo, hindi ako tumangkat. Last time natin nakita direct, di ba? Oo. Debut ko. Oo, yun pa. Di mo pa yun. Ang tagal na nun. Yun yung tanongin ko ilan gano'n How's kasi. working with them again? Dahil, Ano napansin mo? Ano na bago? well, si Ella, talaga namang normal na gano'n naman yung role niya. So, ang dali-dali lang ni Ella. Hindi ko siya masyadong iniintindi. At bukod sa alam na niya yung gagawin. So, siya yung mas hindi ko ginaguide kasi gets na niya. Medyo si Phoebes kasi, yung nabanggit naman niya, yung pagka-kontrabida niya is subtle. As in, talagang hindi campy yung So, talagang lagi ko siya in-instruct, taas pa, sigaw pa, ganyan pa. Tapos parang nag-walk out na siya sa pagod. Hindi, hindi parang sabi ko, direct ang ganun. Sabi niya, direct ang ganun. Oo, nakakapagod talaga pag vertical. Kasi kailangan mataas. Kasi taas ng pili ni Ella doon sa trailer. Tapos si Nico din, ganun din. Si Nico naman, kailangan mo naman siyang ibaba. Kasi leading man naman. So kailangan ma-elbow niya lahat ng mga leading man dito sa Vigo para kailangan siya na yung nandun na siya sa front. Ayun, so kailangan may mga pagpihit silang kailangan gawin na nakuha naman nila given na very short yung shooting day. So kailangan naming makuha agad siya kasi Pero mabilis. Wala mo siyang nahirapan. Enjoy ako dun sa sa shoot na yun. Ganito itsura ni Nico sa pelikula. Ay hindi, mas leading man siya. Hindi, pinagdagan. Pero parang gwapo niya, di ba? Parang iba ang dating. Gwapo naman siya everyday for me. Lagi ko naman siyang sinasabi sa kanya yon. Ang gwapo mo today. Pero pinagwapo pa namin siya dito, mas leading man pa. Kasi di ba yung branding niya medyo Kenkoyish. So kailangan mag-convincing na pinag-aagawan siya ng dalawang girls. Naka-arte naman siya ng tama. Oo, ang galing ni Nico doon. Naluluha ako every time nag-take siya. Bakit direct? Kasi parang, hindi naman to ganito dati. Hindi, ang galing ni Nico doon. Si Nico kasi feeling ko kasi siya tipo na actor may commitment siya. Kung ano bibigay sa kanya, bibigay niya. Hindi yung hindi kanya i-short change. Sure. Kung magkano ako sure ako, ewan ko sa iba. Ako naman kaya ganyan, mo direct, may iba kang iniisip. Hindi. Hindi dumaan sa radar ko yan. May iba ka napanood kasi. Ay, wala akong clear copy niya. Hindi ako na hindi dumaan sa akin. Hindi ko iniisip. Ang iniisip ko yung nung si Nico pagdating dito kung paano ko siya ililiding manice. Samantalang lagi siyang balahurang sidekick. So ngayon, napatunayan naman niyang pasok naman siya. Kaya na niyang i-elbow si So pag pinanood namin yung Borrowed Life, maninibago talaga ako. Oo, kasi ako hindi ko naninibago ko. Sabi ko, kaya niya pala. At least kaya niya. May range naman pala. So hindi lang siya pakengkoy, papatawanan. Tapos na yung era niya na yun. Nandito na siya sa So ito leading na man yung era. pagsisimula ng na pwede na siyang i-partner kay Sarah. Tanong natin siya kung papayag siya. Papayag ka bang i-partner ka? Parang kailangan mo na mag-workshop ni Sarah siguro. Hindi siya. Ang galing nabago siya sa ang galing niya. Ang galing niya dyan. Kaya nag-compliment sila lahat, silang tatlo kasi yung team plan nito medyo mahirap pero nagawa naman nila tatlo. Bongga direct, no? You're enjoying doing Viva Movie Box? Yes! Sobra kaya nga sabi ko, anong next gusto ko monthly may ginagawa ko sa kanila kasi mabilis ang turnaround. Parang, baka sabihin may pinaringgan ka, pinanggalingan mo. Ha? Film production. Ano ba yan? Baka may intriga ka. I-offline na lang natin yung interview na. Nakatutok pa naman si RM. Tutok. Pero eto kay PB, syempre mas sanay kami sa'yo na siguro dumaan lang siya, nagtinginan mo. Pero PB yun, sanay kami sa'yo na syempre you're hosting, di ba? Anong mas gusto mo ngayon, hosting or acting? Thank you for that wonderful question. Okay. Acting or hosting? I mean, acting will always be my first love. And nandun talaga yung puso ko talaga. That's where I started. Hosting naman now, doon ako napipihit ngayon. It's non-conflicting naman. So, I enjoy both. But obviously, mas lighter ang workload sa hosting. Kasi mabilis lang after the event you're done. Yun nga lang, mas may glory pag artista ka naman. You know, so it has its pros and its cons, everything.
But ako, I enjoy doing both. Pero I mean, I host naman when I don't have acting jobs. Pero pag may pumapasok po na acting, that will always be my priority. So, pinaalam ko naman na rin siya kay boss. I want to be a good actor and host at the same time. You know, like maybe a younger Tommy Gonzaga. Kasi she can do both. That's not... Intriga ka talaga, a younger Tony Gonzaga. Sorry, no, like Sabi mo matanda si No, Tony. not, I mean, she's up there, di ba? Ano na siya eh, pilar. Di ba? She's one of the greats na talaga siya kasi siya eh. So, you know, I can be her, like, mentee. Something like that. But, you know, I don't find it conflicting naman. I enjoy doing both. And, obviously, yung aking fiancé is, he helps me in hosting. He really does guide me through it. So, okay siya. I don't see any trouble in it. Actually, hindi yan ang question. Oh my gosh. Ang question ko, ano mas mataas ang bayad sa'yo? Sa hosting or sa pag-artista? Siyempre po Kasi sa- kanina pagkakasabi mo na mabilis lang ang hosting, tapos parang feeling ko mas malaki ang hosting. Kaliwaan. Depende kung corporate. Diba? Siyempre kung sa labas ka mag-host and depende sa event, At so mababa pag diba? mas malaki talaga. Ano ba yung saan ibig mo sabihin? Well, it's our home home agency. So I really treat my Viva hosting as my training ground siya for something bigger. So pero yeah, kung paano si acting pa rin I think is ano. So at least meron kang, before your wedding, no, meron kang pagmamalaking borrowed life. No? Oo nga Paano po. meron kang budget before you're ready? Hindi. Oh, yeah, this- Budget. Pumirma ka na ba ng prenuptial? Sure ba ito na tuloy ito? Ayaw ni Wala, no need for prenup kami. No, I think yeah, this is my last project before ako maging married. So this is special din sa akin, itong project na to. But yeah, yun. So you're gonna rest with that before the wedding this June? Yes, I have a few days na lang before we fly to Boracay. So this is my last day of work. Essentially, this is my last day before As a everything. single. As a single. At least we're happy for you. Right? Yeah. Thank you, Good thank luck. you, Yeah. thank you. Pero yan, na-mental block ako. Matagal ka nawala. Ay, hello So, po. dati naglalandian lang kayo ni makikita ko sa Ay, sino po? Starbucks ni Sino po? P. Ibang beses ko kayo dati makita, lagi kayo mag-isama. Si Pin. Hindi, dati mo. Oh, hindi ko po alam. Hindi ko wala po akong maalala. Anyway, sorry na mental block ako. It's okay po. Go lang po. Take your time. Ella! Ah. My gosh! Iba pala Naging pala. controversial ka pa naman sa sa Made in Malacanang at saka yeah, sorry ha. Okay lang po. Tagal kitang di nakita. Okay lang po. Pero Ella, sabi mo nagtingin-tingin ka. Ano ba nakita mo sa Korea? Mm. Bakit nag-decide kang bumalik after? Wala bang naging dahilan para mag-stay ka doon katulad ng iba? Mm. Diba? May mga iba rin kasi mga artist dito sa atin na they stayed there, nag-asawa na. Diba? Ikaw, you went back. Why? First po, I don't speak their language. Opo. Marunong naman po, pero iba pa rin kasi yung marunong talaga fluently, tsaka alam talaga paano makipag-usap po. And at the same time po, syempre po, katulad din dito, katulad din po doon, marami na rin pong mga gusto rin ang pangarap din nilang maging idol, maging artista po doon. So, ganun din po. So, sabi ko, ba't pa ako aalis dito sa aking sariling bansa na simula ng bata naman po ako. Na-establish ko naman na po yung sarili ko. Tama, At, establish. opo. So, You yun po. considered yung time, gano'n ka ba katagal sa Korea? Actually, 3 months lang naman 3 po. months. And meron din po kasing agency talaga na tinry po kaming kunin po. And then, yun po, actually more on music po yun eh. And ako naman po, mas ano rin naman po ako, mas confident din naman po ako with acting talaga. So, you consider yung 3 months mo doon is parang yun ang borrowed life mo?
borrowed life, I guess, opo, pero I remember staying there and crying lang every day because of homesick lang talaga. Homesick lang. Opo, iba Why? talaga yung culture doon, iba yung culture dito. Baka may naiwan ka dito? Wala naman po, kasama ko rin naman po sa Korea, nung pumunta po ako, kasama ko pa rin po hanggang ngayon. Ang naiwan ko lang po dito siguro yung yung mga tao po naghihintay po talaga sa akin ng pagbabalik ko po sa pag-acting. And na-realize ko ba't ako mag-ibang bansa. I mean, okay naman po, at least there's opportunities. Kasi nung last January din po, December, January, bumalik din po ako sa Korea. In-invite din po ako as Ella Cruz din po for a big event din po ng countdown nila. And right now, I think this coming New Year din po, babalik din po talaga ako. So may mga opportunities po doon. Pero hindi naman po nila ako kilala doon. Iba pa rin po syempre yung sila, may sarili silang mga artista na Korean talaga, nakakapag-speak ng language nila. Sa dito po na matagal ko na rin pong pinaghirapan, kasama ko yun, kasama si mama po, di ba? Sayang kasi, di ba, established ka na dito, sabi mo nga, di ba? Opo. Pero yung decision mo to leave for Korea, naka-apekto ba kaya naisip mo to leave for Korea? Dahil yung mga ibang taong kasi nabiktima ka ng bashing, nabiktima ka, di ba? Isa yun sa consideration mo why you Hindi naman po. Simula nung bata ako, simula high school ako, mahilig talaga ako sa K-pop. So, sabi ko, since meron opportunity na nagbukas, bakit hindi ko i-try? Wala naman pong mawawala sa akin sa pag-try sa Korea, ganyan. Pero, wala naman po siyang parang nawala or so. So, wala. Tinry ko lang po talaga. Tinry ko kung kaya ko pa. Kasi syempre, iba po yung mas bata ka na mas madali mag-adapt sa medyo mas mature ka na sa mas mahirap mag-practice or mag-aral. So, tinry ko lang po talaga siya. Sinabi ko naman po kay Boss Vic na, try lang boss, pag wala naman po, hindi naman sa pagwala, pero pagka nakita ko na yung heart ko nasa Pilipinas pa rin, nasa industriya pa rin, nasa mga taong gumagalaw dito sa industriya na to, syempre babalik at babalik naman po ako. Pero ang sarap na may katulad ng Viva family mo na when you decided na bumalik, ayan pa rin sila. Opo, actually, And when you decided na umalis at mag-try muna, pinayagan ka, di ba? medyo hindi po, syempre. Medyo, syempre, sabi ni boss, bakit ka aalis? Kaya ko naman niyang gawin. So, totoo naman po, kaya naman po talaga So, gawin. nag-agree ka after your experiences. Opo. And ang reason din naman po kasi talaga ang naging nangyari naman po doon is parang growth din po sa sarili. Kasi po, doon, na-experience ko na no name, 'di ba? So kailangan kong patunayan yung sarili ko. So okay din po kasi part of maturing, part of growing as a person po. How old are you now? Guess? 18? Kaya siya. Basta ganun po. Kung gano'n po kayo katagal, kung gano'n nyo na po ako katliit nakita nung doon lang po yung edad ko. Sige. Pero yan, Nico, syempre leading man ka na. Dito lang po, Hindi, pero Malay mo. kasi parang hanga sa'yo si Direk Easy Mukhang naging easy for him ang pakikipagtrabaho sa'yo dito as a leading man, hindi yung Kenkoy ka. Sa tingin mo, mas matatypecast ka na ngayon sa leading man role? Ready ka na ba? And sa tingin mo, mas may oportunidad, mas mag-grow ka, mas bobongga yung career mo, or gusto mo pa rin yung dati, yung nakakatawa, yung naaaliw sa'yo lahat? Hindi ko po nakikitang ganun yung magiging career ko. Like ko pong sinasabi kahit kay Gerald Napoles, yun yung mga gusto kong project eh. Yung mga ganong klase ng movie, hindi ko nakikita yung sarili ko na leading man. Pero gusto ko magbida. Yan, gusto ko magbida. Pero yung mga ganong klaseng movie na kakaiba, yun. Hindi ko na nakita yung sarili ko na magpapakilig. Hindi. Siguro, paminsan-minsan yung mga ganyan, pero yung talagang malalaki na magte-teleserye na pang leading man, hindi ko na nakikita yung sarili ko ganun. Kahit mukhang leading man ka na. Hindi na talaga eh, lalo na siyempre ako, pamilyadong tao na rin. So, alam mo naman sa Pilipinas, kailangan pag mga ganyan, single, yung ganyan, medyo bagets pa, 33 na rin ako. So parang hindi ko na rin nakikita na gano'n po. Pero yan, congrats sa inyo and Thank you po.
excited kami to watch Barrod live. Yan. Pero Angelo, natuwa ka ba nung sabihin ni PB kanina na wala mo na siyang hosting job? Ibig sabihin, ikaw ang makakasama namin sa mga press ko. Well, ano lang naman ako today, moderator. Different naman from hosting. So, we'll leave that to the professionals. Ano lang tayo, just to guide the flow. Sineryoso mo talaga sa Of course. Thank you! Thank you. Thank you, Sir June. Si Erwin from Rugana. Okay. So kung totoong may beauty app, anong gusto niyong ipa-enhance kung meron man sa sarili niyo? Kung totoong beauty app. Mabasa ng insecurities. Ayan. Kung meron man, sige. Everybody. Yeah, yeah, Direct. yeah. Ako, hindi na ako kailangan. Wow!